Hi everyone, magandang araw sa lahat. So this will be the second installation or second vlog. If you remember yung sa first vlog natin, feature natin itong Chery Tiggo 5 X Pro ng kapatid ko, no? So eto na siya ngayon. So may plaka na. So makita natin medyo malaki na improvement niya, no? So far, after 1 year, okay pa yung takbo niya, okay na okay. Wala naging problem. So mamaya check natin kung nakakailang kilometrahe na to, no? So ask natin yung may-ari dito. So eto. So tanong, ayaw magpakita ng mukha, tanongin natin. So sa isang taong nagamit mo to, nagka-problem ka ba sa kotse na to o wala pa? Wala pa. Wala pa. Okay. Ano yung mga napagawa mo na sa kotse na to or na upgrades? Upgrades meron pero pinagawa wala. Ito kagaya dito itong step board. Okay. So nagpakabit tayo niyan kasi ang issue din dito is talagang kahit na meron tayong mudguard is natatayos talaga yung pagyan. So pag tumatakbo siya, kahit may mudguard ka, hindi may iwasan, may mga putik dito. Actually lahat ng kotse ganyan. Pero nilagyan mo siya ng mudguard, kumusta naman? Wala. Okay, saan mo nabili yung mudguard na, yung ano na yan, yung stepboard na yan? Ito mismo, galing to sa kasa ni Chery. Chery Subic? Oo, Chery Subic. Magkano ko mo yan? Nasa around 5 plus lang yata. 5 plus kasama na installation? Ang installation nasa, ano yun hindi ko maalala pero parang around 650. May resibo naman siya. So 5,000 yung actual stepboard plus 650 sa installation. Mura na yun, ha? Yung iba, baka naging question nila, bakit hindi free? Actually, pwede itong maging free kung apan yung pagkakakuha mo nito is ibang papaabit ka na right away. Pero kung hindi pa, halimbawa katulad ko, halos 1 year na bago ako nagpaabit nito, kaya hindi na siya free. So kung halimbawa palang bibili ako nito, pwede ko siyang request as freebie, no? Freebie. Kung pwede. magpapa-freebie ka at halimbawa sabihin natin bibilihin mo talaga to, magiging freebie dito yung installation. Kaya maganda niyan kung meron ka ng mga katulad ng mga gusto mong i-upgrade, i-ready mo na rin pagkaawa mo ng unit para maging free kagad lahat ng installation. Sige. So aside from the stepboard, no, nakita ko meron ka na ring roof rack at saka may crossbar ka, no? So sa mga nagbabalak pa lang bumili, meron na siyang kasamang roof rail, no? Kaso yung roof rail niya, keep in mind na wala siyang butas. So it's important na malaman na wala siyang butas kasi dito mag-base yung bibili yung crossbar. You cannot simply put a roof rack nang wala kang kinakabit na crossbar. And yung crossbar mo nabibilin, dapat base ko ano meron ka. And in this case, since this is a Chery Tiggo 5 X Pro, yung nakakabit sa kanyang roof rail is yung ganitong klase, yung walang butas. Therefore, yung kailangan mong bilhin na crossbar is yung clamp type, eto. Okay? Tapos sa ibabaw ng clamp, doon ka na maglalagay ng roof rack or ng crossbar, doon ka na nagpapatong ng roof rack. So alamin natin ngayon magkano yung bilhin mo dito sa crossbar mo. By the way, ito nahiritan ko lang to sa brother ko, no? Ito? Oo, nahiritan ko lang sa kanya. Magkano bili mo sa utol mo niyan? Nasa 1.5 lang. 1.5 lang? Mura naman. Pero alam ko price yan around 2.5, no? Ito lang yun, ha? Ito lang. Alam ko 2,000 hanggang 2.5. Yan, ganyan pa lang. So sabi ni John Vibes, tama yun, guys. Ito kasi, in-order ko pa to sa China. Pero kasi, ang katotohanan dyan, may nakita kasi ako mga variant ng Chery Tiggo 5X na merong butas yung ilalim. Merong butas yung roof rail nila. Sila yung mga dating version, yung mga old version. 5X na mga luxury. Okay. Version. Mga old version na yan, ano? Oo, old version. May mga newer versions, ganito siya. Ganito na. Okay, sige. Good to know. So dapat alamin din natin na gano'n, no? So dapat check nyo muna yung roof rail nyo kung anong klase siya. May mga scotch dito, mga pinagkabitan to, Yan siya. Tapos so far, kumusta naman? Makapit naman ba siya? Makapit naman. Okay naman siya. Tapos magkano binayad mo sa LTO for this? By the way, ito right away na nung pinakabit ko to kagad is dumaan kagad ako sa LTO. Pero hindi kasi pwede to yung pagkakabit natin is go kagad tayo, gagala kagad tayo. Mahirap kasi tayong magkaroon ng violation. So ang violation dito, guys, pagka meron kayo nito pero hindi nakarehistro is 10K. 5 to 10K, no? 10K. 10K, okay. 10K. Samantalang 100 pesos lang ang registration ng pagpapaabit nito. Yun. So ginawa ko, pumunta kagad ako sa LTO, 100 pesos yung registration nito at 10 pesos yung sa papel. So reminder, guys, no, kapag magkakabit kayo ng roof rack, hanggat maaari, huwag nyo itakbo hanggat di nakarehistro. Kasi again, ang penalty niyan, before ang alam po 5K lang, so ngayon pala 10K na.
Kapag nahuli ka ng LTO or ng HPG na may roof rack ka at hindi naka-register yan, automatic may violation ka. You'll pay penalty of 5K or 10K. Pero pag nagparegister ka ng roof rack or yung tawag nating top load, no? Ang tawag dito sa LTO top load, ang mabayaran mo lang is 100 lang. So imagine 100 versus 5,000, no? So paregister ka ng top load, okay? Yes, during dito. Registration kasi, yung mismong LTO representative, sila mismo ang mag-test dito kung okay sa kanila kung pasado, bago kanila bigyan ng certificate niyan. Okay. So maliban doon sa side stepboard tsaka sa roof rack, may iba ka bang update dito sa kotse mo or upgrades? Wala naman, pero pakita ko lang kung ano yung tsura ng makina ngayon. Sige, tingnan natin. Yung makina. Gusto natin yung kundi. Teka, silipin ko muna yung loob, no? Ito yung dating binalag ko, kung naalala nyo. Nasa dagat kasi kami ngayon, kaya Oo, currently nasa dagat kami, nasa Morong Bata, nag-swimming. So, ito pa rin siya. Maayos pa rin yung loob, maganda pa rin. Walang pinagbago. Maganda, ang pango pa rin, no? So, premium na premium pa rin ang loob. Tingnan natin yung makina ngayon. Susi mo na saan? Sa akin. Sa'yo, okay. So, ito pa rin yung makina niya. Malinis pa rin. So ito pa rin ba yung battery mo na binili nung una? Yan pa rin, 1 year na. Okay. So itong kotse mo is hybrid, di ba? So tumatakbo siya sa gas, tumatakbo siya sa using battery, tama? Battery. So may motor din siya, may DC motor dito, ibig sabihin. So that means matipid sa gas to. Oo naman. No? May mga naman, honest review lang, matakaw siya kung sa mga city, mga traffic area. Pero kapag ka talaga mga nasa expressway ka, given yun talaga makakatipid ka. Naramdaman ko yun, totoo yung sinasabi nila na after na ilang PMS na ba yun? Hindi ko rin maalala. Oh, speaking of PMS, nakapag-PMS ka na ba? Pangatlo na. Pangatlo PMS? Oh. Bakit tatlo? Di ba normally dapat 1 year lang ang PMS? First year mo PMS ka na. Eh ba't tatlo sa'yo? Pangalawa yata, pangalawa. Okay. Nakadalawa na ako. Yung first PMS mo, kailan yun? After 1 month yun? Kasi 6 months. 6 months kasi 1 year na eh. So 6 months, nagka-PMS ka. Nagpa-PMS tapos ako yung 1 year, 6 months ulit, isang PMS. Nakadalawang PMS ka na. Nakadalawa na. Ang question ko ngayon, magkano inaabot ang PMS mo? Yun, wala. Dahil cherry yan, nasa package nila, wala akong binayaran ni piso. Kahit yung halaga ng oil filter, tsaka yung oil, wala kang binayaran? Akala ko nga meron. Okay, wow. Ang mura nun ha. Akala ko meron, pero wala. So, iisipin nyo rin yung guys, kung bibili kayo ng kotse, yung PMS, magkano yung aabutin niya, yung after sales, kung maganda ba yung after sales, dapat consider nyo na, no? So, eto, nung una, talagang medyo questionable ako sa Cherry. Pero, try to go outside, check nyo, sobrang daming Cherry Tiggo ngayon, no? 5X, Kung 5X maalala Pro. mo, Jag Vibes dun sa Seafront, sa Subic, nung nagkita tayo dati. Ikaw mismo nagtaka ba ang daming cherry doon? Dami nga eh. Hindi kami magkakakilala, walang club doon, pero akala mo taxi lang yung mga Kaya nga, ang dami. Pwede bang buksan mo yung yung engine? Tingnan natin kung ilang kilometer na takbo ito. sige. Kung ilang mileage tayo. Tingnan natin So eto guys, no? Ano to? Impromptu lahat to, no? Ito po. Ayan, nakita natin nasa 9,297 kilometers na. So mag 10K na siya, 1 year pa lang. So gano'n kalaki tinatakbo ito. Ano pala pinakamalaking na takbo mo? Sa ating bintana. So far, ano pinakamalaking na itakbo mo? Ang pinakamalayo ko na punta is parteng Zambales sa Palawig. Palawig. Oo. Okay. Hindi ko alam, parang yata sa Pangasinan. Pangasinan, okay. Sa Manawag, tapos Palawig. Tapos, kung ako nagkahamali, sa 14-15, magabagyo ka naman. Ayun, so, gagawin natin, ito yung part 2, gagawa ulit tayo ng part 3, para malaman natin kung kumusta naman itong si Cherry Tiggo sa akyatan sa Baguio, no? So, galing pala akong Palawig doon, papuntang Manawag. Palawig, sa puntang Manawag, ang layo na Bali 600 km yun. Balikan. Oo. Layo-layo din yun. So, check naman sa Baguio, no? So, sa Baguio, tingnan natin kung gaano katatag to, no? So, try natin. So, for now, dito ko muna i-end yung video. So, if you have questions or inquiries about Cherry Tiggo, post lang kayo sa comments, no? Tapos, again, nabili ito sa Cherry
Subic. Ito siya binili. May i-refer ka bang agent sa Cherry? Pwede yung hanapin doon si Mika, pero saglit lang hanapin ko yung exact Sige. na name niya. Sige. Ikutan ko muna tong si Cherry, no? Ang gwapo talaga hanggang ngayon, no? Yan, guys. Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. And since Pro to, yung interior niya is similar sa 7X, no? Yung 7-seater. Premium siya. Kita niyo yung mga seats niya, no? Ang ganda. Diba? Leather siya, tapos may stitches, tapos may branding ng Tiggo. Then, red, no? Parang racing, oh. Racing setup. Ganda eh. Si Mika Angeli Dakayana. Mika Angeli Dakayana. Oo. Okay. Ang kagandahan sa Subic branch kasi, kahit na meron tayo sa ibang part ng Region 3, si Subic branch kasi ay company owned. Okay. Ano ibig So sabihin nun? hindi siya franchise. Kaya maganda magpa-repair sa kanya, may sarili talaga siyang kasa. Tsaka mabigyan ka ng magandang offers, definitely, no? Sige. Okay, popost ko na lang sa video yung contact nating agent, pati contact number niya. Para kung interested kayo, siya lang kontakin nyo, no? Okay, so I think that would be all for now. I hope you like the video. And if you do, please do share, like, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.